nagkakaroon po kami ng boses dahil po sa silingan. Kumbaga, hindi lang po kami basta nagsasalita, may nakikinig din po sa amin. Sobrang laking tulong sa amin yung nabibigyan kahit papaano, kahit 2 days, 3 days lang yung pasok namin. Nakakatulong sa amin yung malaking bagay na para sa amin. Nandun lagi yung pakiramdam na may kulang. Nag-start po ko last year around October 4 or November. Ganun. Nakapasok naman po ako kasi po si Bro Jun po na nag-PM po sa kakilala po namin sa Holy Spirit. May nagpasok po sa amin kasi naghahanap ng trabaho. Nagsimula ako sa silingan 2022. December ako na pumasok dyan na lang. December katatapos lang ng pandemic. Medyo post-pandemic pa nun. So, si Brother June, yung isang brother sa Redemptorist, siya yung nakaisip nitong livelihood na to. Actually, nag-umpisa naman kami na parang response lang talaga dun sa panahon ng pandemic. Lockdown. It all started there, dun sa mga pagbigyan ng trabaho, opportunity ng mga trabaho. Mag-iisang dekada na nang magsimula ang malawakan at sistematikong war on drugs sa bansa, dulot ng pamumuno ng dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Ngunit, para sa mga naiwan na mahal sa buhay ng mga pinatay, ngayon pa lang sila unti-unting sumusubok bumangon mula sa trahedya. Marami sa kanila, nakahanap ng kanlungan sa pagbuo ng komunidad. Isa na dito, ang Silingan Coffee. Ito yung naging malaking role ng Silingan. Yung isang living memorialization. I will never forget what happened to them. Parang, andito sila. Buhay, nakipag-salaysay, magkwento. Sa kasalukuyan, nakabase ang Silingan Coffee sa Cubao Expo. Mayroon din silang mga vans na nakabase sa De La Salle University, Manila at Lipa, Batangas. Bukod sa kape, nagkaroon na rin ng Silingan Candle Maker sa Navotas at ilang Silingan Cleaners. Lahat ng mga empleyado, mga naiwang pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Mga agency lang kailangan pumasok sa Silingan. Kasi may sama po kasi kami mga AJP. Kami talaga yung parang nila. Pinupursige magkaroon ng trabaho, makatulong sila. Naman po yung environment, yung pagkatabaho na po. Okay naman po kasi as a coffee lover po, talagang na-enjoy ko po gumawa ng mga kape. Kailangan ko rin po mag-work kasi po sa bahay po, wala po kami sariling tubig at kuryente po. Nakatulong po siya sa akin kasi po alam ko kung hindi lang po ako yung may pinagdadaanan ng gano'ng nangyari po sa buhay ko. Malaking tulong kasi bukod sa yun niya, kumikita kami. Diba? Dati naman hindi ako nagtatrabaho talaga ng buhay si Aldrin ko, yung panganay ko. Nung wala nga siya, so kailangan kong magtrabaho. At magandang outlet ng Silingan dahil ang mostly kasama ko dito ay puro victims ng AJA. So meron kaming nag-uugnay sa amin talaga. So panggabi, sumasama ako sa Manda Police District. So until day 1 December, yung kagad parang 12 dead bodies kagad yung cover. December 2, more than 10 araw-araw. Noong 2022, nasa 2,167 na bangkay ng mga biktima ng war on drugs ang nasa panganib na mapapaalis sa kanilang libigan dahil sa pag-expire ng kanilang 5 taon na kontrata sa sementeryo na may presyong nagsisimula sa 4,500 pesos. Gusto din nun yung pampalibing kasi ang hirap ng pera. Siyempre kasi sa anong panahon na yun, pagka nakaburol kasi sinabing EJK Tokhang, kukunti yung naglalamay. Parang natatakot din yung naglalamay. Kaano-ano ko yung kapatid ko. Nangyari nung gabing yun,
Magkaaway kasi kami eh. Pag-uwi ko ng bahay, last nakita ko sa kanya, tinanong niya pa ako, kumain na ba ako. Hindi ko siya pinansin, dire-diretso lang ako. Tapos natulog na lang ako. Tapos nagising ako ng madaling araw. Hindi pa siya umuwi kasi hindi naman ako sanay na hindi umuwi. Ay pagising ko na umaga na talaga, sabi ko sa ate ko, si kuya hindi pa umuwi. Kasi hindi ako sanay talaga uwi at uuwi siya. Tapos mga ilang araw, mga 2 days or 3 days yata, nag-post na ako sa FB, nahanap ko na siya. Missing na. Presinto, pinuntahan na namin. Pinuntahan namin lahat ng presinto. Pinaka-last na punta namin yung Karingal. Doon na namin siya na, hindi namin siya natagpuan. Doon lang namin nalaman na may naka-encuentro daw siya na mga pulis kasi nang hold up daw ng karinderya. Ang kwento po sa akin na nangyari, nakatayo daw po yung may bigla daw po yung rider po. Tapos dalawa po sila nakabalot na balot po. Then binapuna daw po nangyari yung paanang kapos po para makatakbo na. Tapos sabi po sa akin pito, 7 or 9 I think na tutok po yung sa So dumalo siya doon sa kapatid niya, tapos ilang araw na siya doon, naaya siya ng mga yung pinsan niya, pamangkin ko isa, mga kumpare niya, kaibigan. Uminom sa baba, sa labas ng bahay, ganun lang ang bahay na. Tapos bibili yata ang alak yung anak ko. Para pag ganun siya sa kaya. May dumating na 4 na motor. Yung nakamaskit. Pinaluhod daw yung anak ko, sabi nung mga nandun. Nakaganon yung anak ko sa karsada. Pataas yung dalawang kamay yung ganyan. Tinatanong daw, nakatutok na, ano pangalan mo, ano pangalan mo. Binarilian ako 5 beses. Kung para sa marami, nabansagan na lamang sila bilang mga gumagamit ng droga. Ang alaala naman na naiwan nila sa mga nagmamahal sa kanila ay ang memorya ng pagiging simple, mabait, at mapagmahal. Pwede ko po ba tanungin kung anong klaseng tao po yung tatay niyo bago nangyari yung incident na yun? Actually, ano po siya, talagang mahalaga po siya sa akin. Hindi po yung basta-basta tatay lang na pamatutuhin ka po. Pagka may kailangan po ako sa school, lalo na sa school, binibigay niya po. Tapos kapag kunyari na parang may makaway sa amin, hindi niya kapahin ng ibang bata kahit kami po yung mali. Namin siya, nakapapagay ng iba. Yung kuya ko matigas talaga sa ulo niya. Pero mabait yung super mabait yun. Pinanganak ko si Aldrin, bata pa ako. So parang lumalaki kasi siya, alam mo, tuwan-tuwa ako. Never ko naisip na magiging burden siya sa akin. Ang tingin ko sa kanya ay blessing. Nung nagtatrabaho na siya, ganun siya, hindi siya maramot. Pag susweldo, mama, punta ka rito. Kakainin niya ako sa kahit karinderya lang, tapos bibigyan niya ako pera. Nag-aabot din siya sa bahay. Kasi nung huli na yun, nung nagkaroon siya ng kalipin, doon na siya umuwi. Pero hindi niya kami nakakalimutan. Mag-iisang dekada matapos ang naging pangmalawakang giyera kontra droga sa bansa, tila nagkaroon ng kaunting liwanag ng hustisya nang maaresto ng International Criminal Court si dating Presidenteng Rodrigo Duterte nitong nakaraang 11 ng Marso para sa kanyang inaakusang crimes against humanity. Wala namang, hindi naman siya kinatok. Binangbang mo na agad eh. All the privileges binigay pa nga sa akin. Valid yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kasi sa ilalim ng Rome Statute, meron pang residual obligation ang Estado, ang Philippine government na mag-cooperate doon sa mga proseso at investigasyon na nasimulan na habang miyembro pa yung Pilipinas ng Rome Statute. Mayroong 6 na levels ang isang ICC trial. Preliminary examination at investigation kung saan inimbestigahan ng ICC kung sapat ba ang ebidensya upang maghain ng arrest warrant. Sunod nito ay ang pre-trial na pinagdaanan na ni Duterte nang humarap siya sa mga ICC judges nitong March 14. Sa September 23 naman ang magiging confirmation of charges ng dating Pangulo.
Saka pa lamang magsisimula ang trial stage at bibigyan ng pagkakataong umapela sa desisyon sa appeals stage. Matapos ang lahat ay ang pagpataw na naging desisyon. Yung pakiramdam kasi, madami kasi sa mga nakakulong din sa kanila eh. Marami yung binisita mga nakakulong. Pag nakakulong ka nung panahon ni Duterte, ang hirap makakuha ng schedule ng hearing. Kasi ang haba ng pila. Kasi yung feeling na mayroong sa kanila is tuwa sila no. Kasi pag nanako lang ng sardinas no, 2 months muna bago magka-hearing. Pero siya, at least may schedule. Yun lang, parang one at a time. Mula July 2016 hanggang August 2021, nasa 307,521 ang drug personalities na naaresto ayon sa #RealNumbersPH, kampanya na inulunsad ng gobyerno para sa paglabas ng impormasyon sa war on drugs. Marami sa kanila, taon-taon nang inaabot bago makakuha ng court hearing, na dahilan kung bakit ang Pilipinas ang may pinakapunong bilangguan sa mundo, ayon sa Al Jazeera. Unang isip ko, free ang coffee shop namin, lahat ng hot coffee from paglapag sa aeroplano for 5 hours. Kami nasisip yung mga team nila sa free ka na sabi. Huwag naman bro, lugi tayo. Taga sige, 50% na lang. Kaya may naman po bang... Actually, ito yung biggest sales namin nung panahon yun. Yung 5 days na yan. As in, lahat ng utang namin nabayaran namin. Habang ang mga taong sumusuporta sa mga pamilya na nabiktima ng EJK ay nagdiriwang sa pagkaaresto ni Duterte, para sa kanilang mga nagluluksa mismo, hindi pa ito sapat. Nung pag-aresto naman po kay Duterte ng kamakay, ano po yung reaction niyo po? Mas naging hopeful ba kayo sa sitwasyon? Hindi pa naging masaya kasi hindi pa naman talaga totally na kukulong siya. Kaya parang wala pa rin, hindi pa rin. Kasi may posibleng makalaya, posibleng makulong siya. Parang ganun pa din sa pero ano po, medyo okay naman po or masaya ka nananalo siya kasi after all, isa din po pero for me, mas nabibigyan ng justisya kung hindi lang yung mastermind kung hindi yung mismo. Tama yun. Kasi kung titingnan mo yung warrant of arrest, si Duterte pinangalanan bilang indirect co-perpetrator. Ibig sabihin merong kinoconsider na conspiracy, pagkakasundo, no, yung maraming perpetrators at isa lang siya. So ang tingin namin, bukod kay Duterte na chief architect na oplantokhang ng drug war, dapat managot din yung mga nasa pinakamataas na posisyon ng panahon na yon na responsable sa maraming pagpatay at pagsagawa ng crimes against humanity. So nangunguna na yan yung PNP chief ng panahon na yon na ngayon si Senator Bato de la Rosa. So yung justisyang hinihingi ko siguro o nung iba. Pero para sa akin, paano na lang, kumbaga sa sugat, para wag lang magnak-nak yung sugat, pero yung sugat nandun pa rin, nagpepeklat yun sa akin. So ako yun ang pakaramdam ko. Although sabihin, nabigyan ng justisya, pero wala yan ako. Palaging may pero, palaging may kulang. At yun yung hindi nila kayang mapunuan pa rin. Kasi siyempre, may stigma tayo sa mga illegal drug user eh. Ang gamit ka natin, adik eh, parang gumamit lang naman o ano, parang ang babaw uli ng pananaw sa drug addiction. Drug addiction is not a peace and order issue. It's a mental health issue. Pasalamat sila na buhay pa si Duterte. At dadaan siya dun sa mga hinihingi namin noon na due process na hindi pinagkaloob sa anak ko na sana naimbestigahan kung gumagamit, kinulong, naresto, kinulong, tapos nilitis.
Huwag na nilang ilaban na walang nangyaring EJK. Dahil hindi lang naman si Aldrin ko yung biktima, napakarami. At hindi dapat nagbibilangan kung ilan ang pinatay. Dahil isang buhay lang naman, napaka-importante nun para sa pamilya niya. Sana maramdaman nila na yung habang panahon binigay nila sakit sa amin, hindi kayang bayaran nyo ng kahit ano. Kahit pa ng pagkakakulong niya o kahit pa ng kayamanan nila, hindi kayang bayaran. So marapat lang na managot sila. Para sa mga pamilya ng mga biktima ng giyera kontra droga, malayo pa ang hustisya. Ngunit sa pag-aresto ni Duterte, unti-unti nang natitimpla ang papagising na katawan.